Yamang si Kristo'y nagbata ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handa sa pagtitiis. Amen. Sapagkat ang nagtitis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa pagkakasala. Amen. At ang pinaghuhukulan niya ng buong panahon sa buhay na ito ay ang kalooban ng Diyos. Amen. At hindi ang mga pinakamimithi ng tao. Amen. Sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahuhumalingan ng mga di kumikilala sa Diyos. Kahalayan, masasamang pita ng lamang, paglalasing, walang taros na pagsasaya, mga pag-iinuman at karimari-marim na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nagtataka nga sila kung bakit hindi na kayo sumasama ngayon sa kanilang magulong pamumuhay. Kaya nilalait nila kayo. Ngunit mananagot sila sa Diyos na hahatol sa mga buhay at mga patay. Ipinangaral din ang mabuting balita sa mga patay upang mabuhay pa rin sila sa piling ng Diyos. Bagamat inabot na sila ng kamatayang itinakdas sa lahat ng tao. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya't maging mapagtimpi kayo at mapanatiling malinaw ang pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Amen. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat. Amen. Amen. Sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Amen. Huwag kayong mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa mga kapatid. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang katangiang tinanggap ng bawat isa. Amen. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang siya ay papurihan sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa kanyang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Amen. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Malakas na papuri sa ating magsiupo na po at pwede na matulog. Para tayong may prayer meeting na sa dami natin. Kayo po ba lahat ay worshiper? Amen. Totoo? Amen. Amen. Sapagkat tayo po lahat mga kapatid ay tinawag ng Diyos upang tayo ay magpuri sa Kanya. Ano po? Isa, bago po ang lahat, welcome po sa symposium na ito. At salamat po sa pagkapag-organize nito at kayo po lahat ay dumalo sa panawagan ito. Sapagkat ito po ay napakahalaga bilang isang naglilingkod sa Diyos, bilang umaawit sa Diyos. Ito po ay napakahalaga ang ating tatalakayin dito. Kaya idalangin po natin sa ating Panginoon na buksan ang ating spiritual na pandinig. Amen. Upang ang marinig lang natin ay mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Ano po mga bagay na siyang magtuturo sa atin at mag-aakay sa atin sa katotohanan. Amen. 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 So mga kapatid, dito po sa ating pong ministry sa El Shaddai DWXI, unang-una, ang El Shaddai po, ang isang chapter ay meron lamang pong 3 main ministry. Ano po? Ito po yung 3 ministry na ito na kailangan at dapat mayroon tayo at awa ng Diyos. Ito po ay nagawa na natin nung nagdaang meeting natin. Ang una po dito, ang ministry ay ang music ministry. O sabihin natin gospel ministry. Wow, ang ganda kaya pakinggan ng gospel choir. Ibig sabihin ay kumakanta tayo lahat ng papuri sa Diyos. Yung papuring nagpupuri sa Diyos at hindi nagpupuri sa ating sarili. Amen. Amen. Yan po ang unang ministry. Ano po? Music ministry. Ang pangalawa po ay ang membership ministry.
At ang pangatlo, yan po ang tinatawag nating service ministry. Ang service ministry ang pinakamalaki sa lahat ng ministry. Sapagkat ang sa service ministry po ay nasa ilalim niya ang liturgical, ang intercessory, ang martial, ang youth ministry, at ang iba pang mga ministry maliban sa choir and membership. Ano po? Ngayon, dahil sa tayo po ay chapter, so dito po sa chapter ay mayroong mga council of elders. Ano po? Natural, sila ang mga governing body, sila ang namamahala sa community na ito. Sila ang nagdidesisyon, yung mga council. Ito po ay dumadako muna po tayo sa ating organizational chart para alam po natin mga kapatid kung ano ba ang dapat nating igilaw sa ministry na ito. Ano po? Ang nagdidesisyon po sa ministry ay ang council, syempre. Kaya po sila ay 6. Ibinukod po nila ang secretary, ang treasurer doon, sapagkat ang treasurer ay nakafocus siya sa financial. At kahit pa sabihin natin mayroong council, ang treasurer ay hindi po pwede basta didiktahan ng council. Sapagkat ang hawak niya ay pananalapi. Kaya nga siya inihiwalay para sa decision making. And then, pagdating po halimbawa sa ministry, let's say dito po sa choir, mayroon po kayong leader, assistant leader, at dapat mayroon din kayong secretary treasurer. Ano po? Pakinggan niyo pong mabuti. Para hindi po tayo mapunta doon sa kumisay nag-aaway-aaway tayo. Ang leader po ay powerful pagdating sa desisyon sa ministry. Amen po? Amen. Kahit pa sabihin natin na ang council mayroong gustong gawin sa ministry, kinakailangan dadaan muna siya siyempre sa leader. Amen. Kinakailangan na ire-respeto rin ng council. Kahit pa council yan, dapat ire-respeto niya yung leader. Amen. Ano po? At hindi basta po pwedeng ikukumand ng council ang leader na ganitong gawin mo, ganyan-ganyan. Hindi po, kinakailangan ay ilalagay sa kaayusan. Amen. Ang isang parte, ang leader din naman, ano po, kung baga halimbawa may problema sa ministry, hindi siya naman basta po pwedeng magdesisyon. Kinakailangan ko konsulta siya sa kanyang overseer. Kung sinong council na in charge. Ganyan po mga function. At hindi po yung basta tayo magdidesisyon ng sarili natin, kaya tayo kung minsan ay nagkakaproblema. Mayroon po tayong tinatawag na chain of command. Amen. Di po ba? So ang council, hindi basta po pwedeng manghimasok sa ministry. Dumaan muna kayo sa leader, mga kapatid. Kung mayroon kayong mga directives na gustong sabihin sa ministry, natural dadaan muna kayo sa leader. At ang leader, hindi rin basta siya magdedesisyon ng tungkol sa ministry, sasanggunin niya muna sa overseer. At ang overseer ng ministry, siya ang magdadala sa council para pag-usapan ang desisyon. Amen. Para klaro. Amen. Ano po? Kumbaga, kasi ang gawain pong ito, tulad ng sinabi po rito ni Pedro, ito'y mga ipinagkatiwala sa atin. We are only a steward. Katiwala tayo. Kaya dapat ay pangalagaan po natin ang ministry. Amen. Amen po. Amen. So dito po, mga kapatid, sa binasa ko, ang sabi rito sa verse 10, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang katangiang tinanggap ng bawat isa. Kung tayo ay worshiper, nagpupuri sa Diyos, dapat ay makalangit ang lumalabas sa ating bibig. Amen. Hindi lamang tayo worshiper kung tayo ay nasa sa prayer meeting. Saan man ikaw makarating, you are a worshiper of God. Amen. Not a gossiper. Amen. Ano po? Kasi, napakabigat po ng trabaho ng isang worshiper. Ang galing halimbawa,
maiimbitahan niya ang presensya ng Diyos dahil sa kagalingan na as worshiper. Maiimbitahan niya ang presensya ng Diyos. Madadala niya yung mga espiritu ng kapatiran, maiangat niya papunta sa Diyos. Kaya naman dapat maging maingat ang mga worshiper. Hindi dapat na sa community meeting, doon lamang tayong magaling mag-worship sa Diyos. Pag talikod natin, ay gossiper na tayo. Nagkikreate na tayo ng hindi maganda. Amen. Amen po? Amen. Kaya po sinasabi rito ay, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang katangiang tinanggap ng bawat isa. Tayo ay tagapangalaga ng kaloob na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya naman, dapat ito ay ating pangalagaan mabuti. Use our spiritual gift. Tayo po lahat mga kapatid ay may kaloob. Amen. Tayo lahat ay tumanggap. Amen. Kung sasabihin natin, Brad, bakit ang tagal-tagal ko na sa kwan, hindi pa ako marunong mag-worship? Nasaan ang problema? Hindi mo gift. Nasa iyo kapatid kasi hindi mo ginagamit yan. Huwag mo sabihin hindi ka marunong kumanta, sintinado ang boses mo, okay lang yun. Basta ang importante, malinis ang puso mo na Amen. Amen. Hindi po ba? Amen. Yun ang importante roon. Kasi mayroong mga magagaling kumanta, ang ganda ng tono. Talaga namang may alun-alun pa ang boses. Ang sama naman ng ugali, paano siya pakikinggan ng Diyos? Amen. So use our spiritual gift. Ano po? And gamitin natin para sa kapakinabangan ng iba. Amen. Nang ibig ko pong sabihin, gamitin natin ang ating pagpupuri sa Diyos, na ang ibig sabihin doon ay namumuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Gamitin natin ito para sa kapakinabangan ng iba. Amen. Para tayo naman ay kapulutan ng mabuting aral. Hindi yung ang nangyayari ay tayong pinakikisuran. Yan kung minsan na nangyayari. Na nagiging mali yung pag-aalaga sa kaloob na binigay sa atin. Kasi kung minsan kapag ka nabanggit lang sa iyo na, Brad, sis, ang galing mo talagang worship leader, naku ang ulo niya malaki pa sa Sa daigdig. Sa kalabasan. malaki pa sa daigdig. So hindi po dapat ganun, ano? Kinakailangan nito ay gamitin natin sa kapakinabangan ng iba. Amen. At ang sunod po ay use spiritual gift as steward, not owner. Amen. Yung kaloob na binigay sa atin, katiwala lang tayo kapatid, mawawala yan. Amen. Mawawala yan. Kaya habang nandyan, yung kaloob na binigay sa atin ng Diyos, na tayo magpupuri sa ating Panginoon, pangalagaan natin at samantalahin natin ang pagkakataon habang ginagamit ka ng Diyos. Amen. Kasi wala tayong po pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Amen. Anytime, pag sinabi ni Lord, dito ka na sa buti kung isasama ka niya, baka doon ka lang sa laylayan ng langit, hindi ka makapasok. Kasi kulang ang iyong mga achievement na ginawa. Ano po? Sing to serve the Lord. Ano po? Sing to serve the Lord. Lagi tayong umawit sa ating Panginoon. Amen. Ang sarap kaya sa buhay natin na pagkagising pa lang ay umaawit tayo sa Diyos. Amen. Kahit pangit ang tinig natin, kapatid, ang boses natin, kapag yan ay na-practice, gaganda yan. Amen. Nade-develop yan. Kapag ka kayo maliligo sa banyo, kumanta kayo ron. Walang sasaway sa inyo kasi ikaw lang nakakarinig. Tubig lang. Tingnan ninyo yung aking anak na dalaga na yan. Ang ganda ng boses niyan. Sa totoo lang po, ang ganda ng boses niyan. Kasi bawat ligo niyan, kumakanta yan sa liguan. Totoo yan. Kasi marunong na naman siya kumanta, kaya lang nadidevelop. Amen. Ano po? Nadidevelop. So ganun din po tayo mga kapatid. Sikapin din natin na maging magandang boses natin. Kapag tayo makontento, alam naman natin tayo sumisemplang. Nilalaksan pa natin ang boses. Hindi pa tayo sumasama sa practice. Ay paano gaganda ang boses natin? Di po ba? Amen. So walang mangyayari.
Kasi kung minsan, lalo na sa choir, alam niyo po, sa lahat ng mga ministry, ang laging may problema, saan mang chapter, laging choir. Pero dito kakaiba. Malay ko lang, baka inililihim niyo pa sa akin. Hindi ko pa naririnig. Pero si Sister Vicky, kailanman hindi yan nagsumbong sa akin na may problema kayong ganyan. So, ibig sabihin, maganda ang takbo at relasyon ng ng miyembro ng choir dito. Ano po? Pero sa lahat ng chapter, ang choir ang laging nag-aaway-away. Lagi yan ang problema. Bakit? Kasi diyan galing si Satanas eh. Totoo po yan, totoo. Si Satanas. Satan is a great worshipper. Pinakamagaling na worshipper yan. Dahil lumaki ang ulo, sinipa siya ng Diyos. Alis ka dyan. So, inihulog siya sa langit. Ano po? So ngayon mga kapatid, once ng ating kaloob or spiritual gift ay hindi natin nagamit, ano po ang magiging resulta? Once na hindi natin nagamit, kasi ang kaloob na yan, yung mga spiritual gift na yan, ibinigay sa atin ito ng Diyos para ito gamitin natin sa ating Diyos upang purihin siya. Ngayon, anong magiging resulta kapag hindi natin ito ginamit? Unang-una, disobedience. Hindi mo sinusunod ang Diyos dahil hindi mo siya ginagamit. Porque magandang boses mo, ikaw ay tawag sa amin sa Batangas ay magpapasuyo. Sis, umatin ka naman, may practice tayo. Porque alaman mo magandang boses, alaman mo nga habulin ka. Magpapahabol ka naman. Hindi pwede po yun, ano? Kapag hindi po natin nagamit mga kapatid, ang ibinigay sa atin ng Diyos, mawawala yan. Amen. Lalo na yung mga bagay na, sa bagay, hindi naman ito sakot sa choir, yung mga halimbawang nagpipreach o nagkahig ng salita ng Diyos, kapag hindi natin nagamit, mawawala yan. Kung ano mang bagay na kaloob at hindi natin ginamit, hindi napapakinabangan ng iba, mawawala po iyan. Ano po? At ang pangalawa, bakit kung hindi po natin gagamitin ang mga kaloob nito, the body of Christ will suffer. Kasi kaya nga ang ating Panginoon napako sa krus. So gamitin natin ang lahat ng kaloob para sa kapakinabangan ng lahat. Para magkaroon ng magandang relasyon. Kasi kita po ninyo, napaka-basic naman at talaga naman itong, tingnan po natin ang katawan ng tao. Ganito po ang ating ang mga kaloob na bigay sa atin ng Diyos. Tulad yan ng katawan ng tao. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang function. Di po ba? May kanya-kanyang function. Pero ang lahat ay ayon sa isang kapakinabangan. Amen. At dito po sa Geneva, ito ang isang napansin ko, no? Talaga namang pinagpala tayo rito. Bakit po? Bakit pinagpala ang Geneva chapter? Mababait. Amen. Naging pala. Amen. Totoo ba yun, sister? Amen. Amen. Hindi, ito po, ano? Ito po ay makikita talaga natin at nangyayari. Bagamat may mga pinagdadaanan tayo paminsan-minsan, kahit pasabihin natin, ang ating nanay dito ay karamihay pasaway. Ano po? Pero, pinagpala pa rin. Bakit? Sabi nga ng ilan dyan, sa dami ng cell group dito sa buong Europe, all over the world. Sa dami na ng cell group, ilang taon ng kanilang anniversary, cell group pa rin. Ang Geneva, 2 years pa lang. Chapter na kagad. Amen. Amen. Mababait. Nagdaan mga kapatid, ang choir. Voluntary contribution, makakuha lamang ng gitarista sa Roma. Amen. Ano? Ginagawa ang paraan para magkaroon ng tugtugan. Amen. Sariling bulsa, dumudukot, magkaroon lang. O anong ginawa ni Lord? Pinadalhan na tayo. Amen. Amen. Hindi ba yan ito patunay na pinagpala ang Geneva? Amen. Kahit pa sabihin natin na na tayo'y nagkakaproblema, tayo'y patuloy na pinagpala ng Diyos, Amen. pinagpapala ng Diyos at patuloy na pagpapalain ng Diyos. Amen. Amen po. Amen. So, dapat bilang worshiper or choir member, dapat alam natin ang objective natin. What is our objective? Ano
ba yung purpose halimbawa natin? Bakit ka kumakanta rito? Ikaw ba'y kumakanta lang rito? Basta ako'y gusto ko lang kumanta. Gusto ko lang sumama sa practice kasi pagkakatapos ng practice, may pakain si sister. Diba? So anong purpose natin? What is your objective? Dapat alam natin yon. Amen. Ito malimit kong mabanggit. Ito'y narinig na ninyo. Malimit yung marinig. Ang lagi ko sinasabi. Huwag tayong matulad sa pulis na hindi alam ang munisipyo. Di po ba? So dapat as a choir member, as a worshiper, dapat alam natin kung ano yung ginagawa natin dito para naman yung ating paglilingkod ay magkaroon ng katuwaan. Amen. Hindi yung tayo naglilingkod, napipilitan lang tayo kasi nahila lang tayo ni Sister Vicky, o ngayon choir ka na kasi lagi kang nandito. Hindi, dapat may purpose po tayo. Una, to worship and glorify God. Amen. Yun ang muna dapat alam natin. Ako'y nandito, ako'y aawit sa Panginoon kasi ako'y pinagpapala ng Diyos. Gusto kong ibalik sa Diyos ang ibinibigay sa aking pagpapala. Amen. Hindi lang pagpapala, kundi lahat na nangyayari sa buhay ko, gusto kong pasalamatan ng Diyos. Amen. Amen. Kahit tayo magbilangan, mga kapatid, mas maraming pagpapala ang tinatanggap natin kaysa Pagsubok. sa mga pagsubok na dumarating sa Amen. buhay. Amen. Kaya, worship Him. Amen. Pagpurihan natin ng Diyos, yung mga ating... Ayan, sarap kayo magpuri sa Panginoon. Amen. Once na kayo nagpupuri sa Diyos, once na kayo umaawit sa Diyos, ano yung nararamdaman? Masaya. Masalanin. Masaya lang kayo? Gaya. Peaceful heart and mind. Anong nararamdaman nyo kapag tayo nagpupuri sa Diyos? Parang Para sa masalanin. langit. Ako nararamdaman ko parang napipil ko si Lord. Parang Meron akong gustong kasagutan hinahanap sa inyo. Dinuduyan. Gala. May gala. Ano yung nararamdaman ninyo? Mayapak. Parang kang iyak ka na parang Hindi mo maipaliwanag. praise. Hindi mo maipaliwanag, kung ano yung nararamdaman mo, hindi mo alam basta ikaw ay maligaya, Amen. masaya ka. Amen. Yun lang. Kasi yung puso mo ay malambot na malambot kasi yun ay balot na balot ng Espiritu ng Diyos. Amen. Nandun ang Espiritu ng Diyos. So, sa bawat oras mga kapatid, hindi lang tuwing gawain. Araw-araw, oras-oras, purihin natin ang Diyos. Amen. Purihin natin ang Diyos. Yan ang unang dapat nating alaman. Pangalawa, for reconciliation because we are all sinners. Amen. 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 Tayo lahat makasalanan. Huwag magsasabi rito siya walang kasalanan. At baka mapauwi ko na. We are all sinners, kaya kinakailangan tayo ay makipag-reconcile sa ating Diyos. Amen. At sa pamamagitan lang yan, pagpupuri, pagdakila sa ating Diyos, dyan tayo mapapatawad. Kahit pa sabihin natin magdala tayo ng basket-basket na regalo para ihandog. Tapos na yun kasi, di ba, nung araw sa Old Testament, kaya nga sila naghahandog. Dahil sila'y makasalanan. Kaya sila'y nagsusunog ng kung anumang bagay dahil sila'y makasalanan. Pero dahil si Kristo ay ipinako sa krus, siya na ang tumubos sa kasalanan. Wala nang iba pang handog na maaaring gawin maliban sa siya'y purihin at sambahin. Amen. Amen po. Amen. The next is to offer our self-offering or sacrifice. Kinakailangan po mga kapatid, sa paglilingkod sa Diyos, kasama ang pagsasakripisyo. Amen. Kagabi, ang ganda ng ating mga Bible sharing sa Bible sharing natin, ang ganda ng mga ibinigay ng ating mga kapatid. Alam natin at dapat alamin natin na sa paglilingkod sa Diyos ay may kasamang sakripisyo. Amen. At habang tayo nagsasakripisyo, di ba sinabi rito sa unang sulat ni Apostol Pedro, sa pagtitiis ay nandoon ang tagumpay.
Di po ba? So, magsakripisyo naman tayo. Kung kinakailangang isakripisyo natin ng isang bagay para lang tayo makapaglingkod sa Diyos, sakripisyo natin. Amen. Una tigit sa lahat. Kung ang sagabal sa paglilingkod natin sa ating Diyos ay ang ating sarili, di ba sabi ng Panginoon, limutin mo yung sarili. Sakripisyo mo yan. Kasi hindi ka po pwedeng maglingkod sa Diyos ng malaki ito. Kailangan ay kasama ang sakripisyo. Amen. At ito'y ating ginagawa to experience para ma-encounter natin ang Diyos. Kahit pasabihin natin na tayo ay isang worshiper, mas malimit at mas mabuti kung tayo ay nag-worship sa Panginoon, yung tayo sama-sama. Amen. Yung tayo sama-sama. Kasi, may experience talaga natin ang presensya ng Diyos. Amen. Sa awit pa lang natin, nararanasan natin ang presensya ng Diyos na nasa sa ating kalagitnaan. Amen. At ito ang laging hinahanap ng iba. At yun, sa tingin ko ay mali. Kaya lang ito ginagawa, just because of His blessing. Sa tingin ko po yun ay mali. Kasi yung iba, mag-a-attend lang ako sa gawain, magpipresent worship ako, magbibigay ako ng tithes dahil yan ay ibabalik sa akin ng Diyos ng siksik-liglig umaapaw na biyaya. Kaya tuloy tayo kung minsan nakatuon sa biyaya. Naglilingkod tayo kung minsan nakatuon tayo sa ibabalik sa atin ng Diyos. Hindi ko malimutan na sinabi kagabi ni Sister Robin. Pahiram lang nung word na yun, ha? Yung pagkakakilala mo ba sa Diyos, kilala mo ba siya dahil kaya mo siya kilala kapag may kailangan ka? Parang ganun eh. Di po ba? Paano kung ikaw walang kailangan? Hindi mo siya kilala. So kaya kinakailangan, alamin natin ano ba itong ginagawa natin mga kapatid. Ano ba itong ginagawa natin? Yung bang ginagawa natin ito ay nasisiyahan ba ang Diyos sa ginagawa natin? Sister, sa palagay mo? Para sa akin, sisihan si Lord para sa akin. Amen. Puri. Amen. So dapat po dapat alam natin na sa ginagawa natin ito, nasisiyahan ng Diyos kasi ang ginagawa natin ayon sa puso mo ay sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. May isa po ang katanungan dito. What is praise? Ano yung pagpupuri? Volunteer. Sinabi niya ni Brother yung noon. Ano yung pagpupuri? Tinignan ko po ito kanina sa aking tita Webster. Tita ba yun o tito? Tito Webster Dictionary. Ang sabi niya rito is to express one's respect and gratitude towards, especially in song. Ipahayag ang paggalang at pasasalamat sa iisang Diyos. Amen. Sa pamamagitan ng pag-awit, pagpupuri, pagsamba, ipinahahayag natin ang pag-ibig natin sa Diyos. Kaya so ang ibig po sabihin, umaawit tayo kapatid, word by word, sa praise and worship, ay nanggagaling dito. Amen. Sa puso natin. Halimbawa, pusong dalisay ang aking nais. Para bang yun ang nais mo sa Diyos na maging dalisay ang puso mo. Hindi yung awit na nagmumula lang sa bibig mo. Dapat sa puso. Amen. Sa puso nagmumula. Amen. Amen po? Amen. And second is the expression of respect and gratitude as an act of worship. Ang pagpapahayag ng paggalang at pasasalamat bilang isang gawa ng pagsamba. Amen. Yan ang kailangan pong alamin natin, And dito po sa sa pagsamba natin sa ating Diyos, sa pasasalamat, mayroon pong 7 Hebrews word of praise. Dapat alam natin. Kasi yung iba, habang nagpe-praise and worship, kaya hindi maramdaman ng Espiritu. Pusong dalisay.